Hello, magandang araw mga kababayan. So, medyo hapon ko na nga rin na record to. Pinilit ko lang talaga kasi masama ang pakiramdam ko. Na napaparusahan na yata ako ni Linyo. Anyway, mga kababayan ko, hindi ko naman matitiis na wala kayo mapanood sa gabi, no? So, ito, ah, meron ako nakita video dito. Actually, marami nagpasa sa akin ito. Pati yung naunang video nito na pinasa. Kaya lang, yung naunang pinasa, no? Same ano lang naman eh, same ka-bullshitan na naman eh. Ito magiging objective tayo ano. Baka sabihin na naman kasi ano eh, sinisiraan, 'di ba? Magiging objective ako kapag sinabi ko objective kung ano yung nakikita dito ay makikita nyo rin. Hindi ko iimbento. So, ito, unang video tayo dito kay Sir Donsky. Itong, hala, anong nangyari dito? So, meron ditong, ah, ano yung video na to? Tingnan nga natin to mga men. May nakita ako do sa description eh. Tingnan nga natin. So, itong video na to ay kay Donsky. So, hindi ko to ninanakaw men ha. Baka sabihin mo, ninakaw ko na naman to. Pinapakilala ko kung kaninong video to. 'Di ba? Ang karapatan po na mapanood ng buo itong video na to ay kay Sir Donsky. 'Di ba? Ang pinapanood nyo po dito sa video ko ay yung reaction ko dito. Hindi yung video ni Sir Donsky. Dahil kung pag nanakaw yan, ang gagawin ko, ida-download ko yan at i-re-upload ko sa channel ko nang wala akong komentaryo. 'Di ba? Dahil once na nilagyan ko ng komentaryo ang isang video na nire-reactan ko, akin na 'yon. Kasi ang pinapanood nyo na dito, yung dinadaldal ko na eh, hindi na yung video eh. Maliwanag tayo. 'Di ba? Hindi ko ito dinownload at in-upload sa akin ng ganito ano. Ina-analyze natin 'to mga kababayan ko. So, ito yung unang video. Hala, ano nangyari dito? Meron ako nakitang timestamp na binigay niya. Na may 5:44 daw na timestamp eh. 5:44 ba? Ayun no, alamin natin to guys. Siguro balikan natin to, daming TV parang niransak. Anan ang mga TV at sapatos sa ilalim. Parang ano, auto caption pala yon. So yun guys, napadaan lang tayo dito. At meron agad ako nakita Tandaan na nyo ha, tandaan nyo ha, ang linya ni Sir Donsky ay isa siyang ghost hunter daw. Ghost hunter daw. 'Di ba? So ano ba nangyari dito sa video na to? Dito kasi tumatagal no, tumatagal kahit ito observations ko no. Nung unang napapanood ko to si Sir Donsky, nakikita ko pa yung effort sa video eh. Nakikita ko pa kung paano, yes, sabihin na nating peke ano, pero bibigyan ko siya ng credit noon na pag gumagawa siya ng video, halatang pinag-effortan talaga yung video niya. Bakit ko nasabi, 'di ba? Mag sasama siya ng mga kasama siya na magko-costume ng white lady. 'Di ba? Kumbaga napapag-isipang maigi. Dito kasi men ano eh, parang nag-aano siya eh. Tama ba yung term na nag-adlib? Nag-adlib or as he go along sa kanya na ginagawa yung script niya. Kaya minsan sablay-sablay eh. Hindi na napag-aaralan ng maigi yung mga ginagawa niya. Ito objective, ito mga kababayan ko, totoo naman eh. Nabawasan ba ang quality ng video niya? Oo. Dati ano eh, malulupit yung mga ganapan sa videos nito eh. Ngayon parang ano na eh. Yung katulad nito, 10 minutes na lang. Yung at least maka 10 minutes lang siya ng video. Parang tapos na eh. Tapos habang nagte 10 minutes siya na yon,
kung ano na lang ang masabi niya doon, 'di ba? Parang wala naman talagang main goal. Usually kasi pag gagawa ka ng video, ako hindi ako perpekto gumawa ng video, mga kababayan ko. Kasi nagsisimula pa lang ako sa mag-explore sa labas, 'di ba? Kasi hindi naman talaga ako ghost hunter eh. Pero mini-make sure ko naman na kahit naman na medyo hindi pa maganda yung paggawa ng video, may structure. Unang-una, no, yung intro, ang intro hindi yung basta, ako si Bungo, kasama ko si Ganire, si Shaman Tope, subscribe kayo sa channel, hindi ganon. Ang intro, yung andito kami ngayon sa, let's say, andito kami sa abandonadong bahay, sa Marinduque. Nandito kami sa isang abandonadong bahay sa Marinduque, tapos i-discuss yung yung history. 'Di ba? Maraming nagsasabi, maraming nagre-request. sobrang creepy. Hindi. Maraming nagsasabi na may kababalaghan na nangyari dito. 'Di ba? Ito ay itinayo noong 1903 na pagmamay-ari ni blah 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 blah. Then kung maaari, kung may interview na tao na may kilala doon, kasi nag-a-add ng credibility yun eh. Hindi, actually nakikita ko namang ginagawa na ni Sir Donsky yung interview na yun. Kasi nakakadagdag naman talaga ng credibility yun dun sa gusto mong explore. Then after nun, first phase nung video, exploration muna, susuyurin muna, up and down. Titingnan natin dito. Habang nag-e-explore, tinitingnan muna yung mga magagandang spot kung saan mo pwedeng i-conduct yung investigation. Tandaan nyo, ghost hunting itong pinag-uusapan na naray, sakit ang tiyan ko. Ghost hunting ang pinag-uusapan natin dito Kasi yun naman talaga eh. Then after nung exploration, nasuyod na mula first floor or basement hanggang attic. May sa gitna, may ma-identify na tayo na alin ba yung feeling natin medyo mabigat ang aura, 'di ba? Or mabigat ang pakiramdam na lugar, 'di ba? May discussion na mangyari na feeling ko sa sa banda do tayo sa second floor, 'di ba? Then after na yon, second phase ng video, yun ay investigation. 'Di ba? Ayun ay mag-spirit box, maglalatag ng REM pad or ghost ball kung gusto niyo gamitin ng ghost ball, mag-necrophonic kayo, 'di ba? O ng ghost tube. 'Di ba? Nasa sa inyo na 'yon, 'di ba? Yun ang phase 2. Then after nung investigation, yung conclusion na, 'di ba? I-review na natin lahat ng mga resulta ng investigation. Ako parang inconclusive kasi wala naman akong narinig na relevance na lumabas doon sa spirit box or sa ghost tube. Ang layo-layo ng Tandaan nyo pag gumagamit kayo ng mga equipment, 'di ba, dapat kayo yung leading as much as possible. Kayo yung leading as much as possible. Hindi ko naman sinasabing palaging kayo dapat ang nauuna. Actually, yung mga palaging kayo dapat ang nauuna, para lang ito sa may mga sa may mga special abilities. 'Di ba? Para ma-validate yung special abilities nila. Pero as much as possible, kayo yung leading pag gumagamit ng gadget. Let's say, halimbawa, naglagay ka na REM pad dyan, sasabihin mo, pwede ka bang lumapit sa REM pad? Lapitan mo nga yung REM pad, tapos tutunog ang REM pad. Ikaw yung nauuna. 'Di ba? Or halimbawa, gumamit ka man ng ghost tube, sige, palusutin na natin kahit tutol ako diyan sa ghost tube na yan. Let's say, hindi, actually yung mga phone apps na yan, yung mga application ng sa cellphone, pwede naman sigurong gamitin yan, kaya lang ang pinag-uusapan kasi doon, napakababa kasi ng reliability. Marami kang kailangang suriin bago mo ma-validate yung evidence ng ghost app or ng mga app na ginagamit sa cellphone. Unang-una diyan yung relevance at timing nung sinabi. 'Di ba?
Kasi diyan nagiging prone eh. Halimbawa, pag nagtanong ka ano, let's say GhostTube ano, nagtanong ka sa GhostTube, ano ang itsura ko, 'di ba? I-describe mo ako. Biglang sasabihin ng GhostTube, pandak. 'Di ba? Although na medyo ano, dahil nga random words lang 'yon, mapapaisip ka rin. Ba't niya nasabi yung pandak at nag-match sa'yo? Kung ako ay maliit na tao lamang, ang galing naman nun. Yung relevance nandoon, yung timing nandoon din. 'Di ba? Kung kailan ko siya tinanong, hindi yung magsasalita muna ang GhostTube na nagsabi ang GhostTube, 7. Biglang susundan mo na, sasakyan mo lang ng ganyan ba, 7 ba kayo ditong nandito? Hindi ganon. 'Di ba? Ang GhostTube kasi tool 'yan para makipag-usap or necrophony kung ano man, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mababa yung accuracy pag phone app ang gamit eh. Paninindigan ko talaga yun kahit kailan. Although na may mga gumagamit na sa Amerika, may gumagamit ng spirit talker ano, yung twin paranormal or kung sino man yon. Basta for me hindi siya pwedeng relayan. Kasi ano yun eh, software based yun eh. Pag software based kasi ano talaga ako diyan. Hindi ko naman sinasabi na lantaran na peke. May chance siya, siguro mga 3% to 5% na talagang may sense yung nangyayari. Pero, sorry kung masyadong mahaba yung intro ko Medyo punuan natin kasi masama ang pakiramdam ko eh. 'Di ba? Dinidiscuss ko lang sa inyo kung paano yung then yun nga nag-gather na lahat ng evidence. Pagpatuloy tayo. Doon na tayo magbibigay ng conclusion. 'Di ba? Feeling ko hindi naman haunted itong lugar na to kasi syempre ginawa naman natin ang lahat. Wala naman nagparamdam, 'di ba? Pero take note hindi porket hindi nagparamdam sa at nagparamdam sa iba ay hindi na haunted. Ang makakapagsabi lang yan, yung may mga special skills uli. 'Di ba? Yung may mga sinasabing third eye tsaka para sabihin na hindi haunted yung lugar. Kasi alam nila yun eh. Tayo mga normal na tao, hindi natin alam kung haunted talaga yung lugar. Ako for me, kung akong tatanungin nyo, lahat naman ng lugar merong nagmumulto eh. Pero depende dun sa gravity nung pagmumulto. Kasi minsan kasi, once lang may nagparamdam doon, sinabihan mo ng haunted yung lugar. For me, ito, subjective naman ito. For me, yun? Kasi for me lahat, kahit nga dito sa bahay, 'di ba? Dito sa bahay ko, pwede namang may multo dito, pero hindi naman siguro haunted, 'di ba? Kasi yung spirits na yan, biblical naman yan, kahit saan nandoon yan eh. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, pagpatuloy na natin to. Ano nga pala ito? Ito yung video. Hala, ano nangyari doon? Nakikita nyo doon sa binanggit ko na dapat structure ng isang ghost hunting video. Tingnan natin kung suswak ito, itong ginagawa ni Sir Donsky. So yun guys, napadaan lang tayo dito. At meron agad ako nakita na parang na lang ang nangyayari, pagka napadaan siya na walang nakatira, kinikilig na agad siya. Kinikilig na agad siya, parang i-assume na agad na haunted yung lugar. dalawang bahay na abandonado. Ito isa. At ito ring isa. Wala akong idea guys kung bakit inabandon na to. Dadaanan ko lang ngayon to. At meron pang motor sa ilalim. O kung may motor yan, malamang hindi abandonado yan. Tara guys, puntahan natin tong unang bahay. Or dahil may motor sa ilalim, malay mo, napakiusapan mo yung may-ari. Kung pwedeng videohan. Hindi, ako for me, sa totoo lang, wala namang sense na puntahan talaga yan eh. Kasi kung mag-ghost hunting ka, dapat may purpose talaga. Hindi yung basta maghanap ka na lang dyan ng ng may magpapakita ba or Minsan kasi yun ang nagiging problem eh.
Parang, ano ngayon kung may multo dyan, di ba? Diyan sa lugar na yan. Di ba? Unlike yung may purpose. Halimbawa, itong lugar na ito ay sinasabi nilang may multo. Pakita ka ng proof kung may nagsasabi talaga may multo dyan. Hindi, kasi ito ay napuntahan ng mga ibang vlogger daw. Ngayon, para sa akin, tetestingin ko. Katulad ng ginagawa ko ngayon, di ba? As much as possible, yung mga pinupuntahan ko, yung mga kinonfirm ng ibang vlogger na may nagpaparamdam daw. 'Di ba? Or may nagkwento talaga nagpaparamdam. Hindi yung random na bahay na makakita ka ng ganyan na biglang out of nowhere papasukin mo men na parang 'di ba? Hindi ko inaano to ha. Hindi ko sinasabing wag gawin ni Sardonsky to ha. Pero ang hinahanap natin dito yung sense ng video eh. May sense ba yan mga kababayan ko na biglang napadaan ka na may ano? Okay lang sana kung ang bahay ay na yan yung halata mong lumang-luma na yung parang mansion siya na panahon ng Kastila, 'di ba? Yun maiintindihan ko pa yun eh, yung katulad ng pagka nagmotor ka sa Bulacan ano, may mga daan doon na makita kami magandang bahay na luma na talaga nakakatakot na halata mong may history unang tingin mo pa lang. Pero ito men ano, parang random na bahay na may motor sa ilalim. Parang Tapos matagal nang inabando na. hindi, paano mo nasabing matagal nang inabando na? Bago ka mag-conclude, tingnan mo muna yung ano, yung census na sticker kung kailan inano. 'Di ba? It's either halatang nagsisinungaling ka or halatang ignorante ka na magkilatis ng isang lugar. 'Di ba? Kung ikaw ay magbabase lang sa ano, hindi mo naman masabing panahon ng Kastila yung bahay na yan. Maybe 90s, nandiyan na yan ng 90s. Pero yung pag-abandona kasi, ano ba yung pinagbabase? Dahil mukha lang siyang abandonado? Kita mo yung ano. Nadamo na. Tapos may motor dito. Tinan mo yung motor niya guys. Oh, Baka umaandar pa yan. inabandona na rin. May wire pa nga amin, oh. So, dito sa likod, bukas. May bisikleta pa guys, oh. May ano pa ng bata sa loob. Pambata. May kaldero. No? Napakatahimik ang lugar na to. So dahil bukas to guys, pasukin natin. Doon sa kabila din. Bandon din. Dahil Pero sa bukas. to be fair, 'di ba? Ako naniniwala ko abandonado na talaga to. Kasi wala na siyang pinto. Pero dapat nauna yung pagsusuri bago yung bago yung hatol eh. 'Di ba? To be fair naman kay Sardonsky, dito this time nung nakita yung likod, mukhang abandonado na kasi wala na siyang wala na siyang pintuan, butas na yung pader. 'Di ba? Pero sa harap medyo okay pa eh. Kaya lang ang pagdidebate kung matagal na ba talagang abandonado. Kaya nga sinasabi ko maghanap ka diyan ng mga clue eh. Dapat ganun talaga dapat tayo nagkakaroon ng interest sa pag-ghost hunting, yung paghahanap ng clue. Let's say, ano ba ito mga guys, abandonado ba to? Tingnan nga natin. 'Di ba? Syempre, may thrill doon yung paghahanap ng clue, katulad doon yung papel ng census na dinidikit. Kailan ba yung last neto? Bago ka mag-conclude na yan ay matagal nang inabandona. 'Di ba? Or may naka-display na kalendaryo do sa loob na ito ay inabandona na pala noong 1998 kasi yung kalendaryo na nakita ko dito 1998 pa. 'Di ba? Kaya minsan nahuhuli ka yung last na pinasok mo, yung may tumunog na radyo. Sinabi mo matagal ng abandonado tapos babanatan mo na yung pala 2023 pa lang yung kalendaryo. Ito, pasukan natin. Papasok po. Sabay comment sa akin ng daming account ni Sardonsky. So, ayun guys.
Madilim siya na pero... Eh, sana inuna mo muna yung suri sa likod muna. Pwera na lang, o ito ha, pwera na lang kung talagang nasuri mo na yan bago mo pasukin. 'Di ba? Sana sinabi mo na lang na nakita ko na to guys kanina. Kaya lang, syempre, kasama sa drama mo yun na kunyari na naglalakad ka na nakita mo na lang bigla, 'di ba? Ilaw. Oh, okay. Ito Ayun, nangyari guys. Oh, Yan ang may kalendaryo. Tingnan natin yung kalendaryo. meron pa ritong... Bago tayo dumaldal ng mga nangyari, isa rin yan sa mga dapat nyong isipin, no? Yung bago kayo dumaldal ng mangyayari, marami naman pwedeng tingnan eh kung abandonado ba isang bahay. Ay. Tsaka itong ano ng motor. Meron pang lahi ng bata. Makuna. Matagal nang walang nagluluto guys. Oh, napansin nyo? Tingnan mo yung kalendaryo, kung matagal na. Eh, yung mga poster na yan, oh. Isa ring clue yan. Ano ba yung mga poster na yan? Di ba? Kung kailan na, ano yung produkto na yon. Ito yung sala niya. Na yan, oh, kalendaryo to. Di ba? Nasa harap ng ni Sir Donsky yung ano eh. Yung mga clue, kaya lang mas pinipili niya talaga na yung narrative niya yung masunod. Di ba? Ano pang aasahan mo sa ganitong Ghost Hunter? Di ba, men? Tingnan natin. Panigaan pa sila dito. Tapos meron pang ano to. Huwag ka magdadampot ng kung ano, men. Rule number 1, no? Rule number 1, ang kukunin mo lang dapat sa lugar ay videos o picture. Yung mga nandyan, huwag ka kahit hindi halatang ano to eh, ghost hunter to eh. Kasi yung mga ghost hunter kasi, never na never ka maghahawak dapat ng mga bagay. Unless na lang nandun yung may-ari. 'Di ba? Hinawakan ng may-ari at inabot sa'yo at gusto ipakita sa'yo. Pero ikaw, never na never ka maghahawak. Pati magbubukas ng mga drawer. Never mong gagawin yun, men. Isa sa mga ethics yun ng pag-ghost hunting. Diamond. Parang diamond guys. Tapos may relo pa rito. Ito yung relo kasi. Ano na nga yan? I-forward na natin. Rolex. Pag natin dyan. So dito yung sala nila. Ang ganda no? Iniiwasan mong tingnan yung kalendaryo eh. Pati yan ang daming mga, pati may poster ng kandidato sa labas oh. Ito, ano bang, na ito? Kalendaryo ba to? Sa bagay, hindi kalendaryo yan, ano? Sige, pagpatuloy pa natin. Sala nila. Ito, Ang ganda no? may clue dito, ano? Di ba, magde-detective tayo dito mga kababayan ko. Pag natin dyan. So Dito, pag tiningnan mo tong picture na to, feeling ko may magandang nakatira dyan. Cold reading ang gagawin ko ha. Mag-cold reading tayo dito sa bahay na to. Paano ko nasabing may maganda dyan na nakatira dyan? May mga sashi ng beauty contest oh. Best in casual wear. Diba? Pwede maging cold reading yan eh. Kung tarantado lang yung ghost hunter. Diba? Or tarantado lang yung may psychic kuno na magpapanggap na may third eye. Nararamdaman ko dito sa bahay na to. Parang may beauty queen na nakatira dito. Before. Or sumali sa beauty pageant. Diba? Pwede maging cold reading, material to eh. Ayan o, best in sportswear. Best in casual, Diba? dito yung sala nila. Ang ganda no? Ito yung taas nila guys. Pwede ko rin i-cold reading dyan. Diba? May nararamdaman ako ditong, presensya ng, parang, anong tawag dito? Imprint siya ng bata. 'Di ba? Parang may bata nang tumira dito. Paano ko na cold reading 'yun? May laruan kasi ng bata doon eh. Pwede mo ring i-cold reading na medyo may kaya-kaya yung tumira diyan kasi nakabili ng ganito. 'Di ba? Hindi naman sobrang hirap yung nakatira niyan, pero nakabili siya ng bike ng anak niya. 'Di ba? Madami kang pwede i-cold Ito yung reading taas dyan. nila guys. Papasok po ah.
Wala akong idea guys ano nangyari dito. Kung bakit inabandon na. Nadaanan lang natin to, no? Papasok po. So may narinig kayong manok guys. Merong himikot-ikot galang mga manok. Hindi, baka nasa may-ari yan. So ayun no, dito natin ang daming damit. Ang dami pong damit. May tibing luma. Ayan. Inanay na yung gilid no. Actually, yung mga ganito ba, may sense ba itong vlog na to? Mako-consider mo bang urban exploration yan? For me, parang wala namang sense ito eh. Yung pupunta ka dyan, then Okay. ano ba to? Gagawa ba siya ng eksena dyan na kakalabog? Dito tayo sa isa. Finorward ko na. Ayan, may bag pa guys, yung bag. Ayan, Mga damputin yan eh. may mga laman. Bag, puno oh. Puno. Daming damit. Buksan mo na kung puno. So nakapagtataka, ano nangyari? Ba't kailan lang iniwan? Daming libro. Ito. Anong nangyari? Comment down below kayo guys kung mayroong nakakaalam nito. The hell we care. O makita man to ng may-ari or mga kaanak. Ano nangyari dito? Ayan oh. Nakatiwangwang lang. Diba? Hindi na natin huling part ha. Huling part. Tingnan natin guys at alamin natin kung anong istorya dito. Nababalot sa kwento. Ano sabi? Tara, lilisanin natin to pero balikan natin guys at alamin natin kung anong istorya dito. Nababalot sa kwento ng mga abandonado dito. Eh tara. Actually, medyo kung isi-shift mo ng urban exploration yan, mukhang pasok ito, no? Mukhang pasok yung ginagawa mo sa urban exploration. Mas maganda na siguro ito kaysa yung ka. Kasi ang nangyayari kasi tinitingnan ka namin as ghost hunter ka tapos pupunta ka dyan tapos alam mo yon gagawa ng mga misleading statement na kung tutuusin kung tatalinuhan mo lang naman ang gagawin mo ay makikita mo yung Next video nga tayo. Minsan kasi yung mga tanong mo nandoon na rin dun sa nandun na rin ang sagot doon sa lugar eh. Kung gaano ba ito katagal, kung sino yung mga nakatira. 'Di ba? Dito, may nakita akong video sa'yo dito, Sir Donsky. 'Di ba? Nag-anyong aso. Bakit? Anong tanong dito sa mo? Yung sa thumbnail mo kasi, nag-anyong aso ba? Ngayon, may pinipinpoint ka kasi dito. Ito gagamitin na naman natin uli yung utak natin dito kung ginagawa tayong bobo ni Sir Donsky o hindi. Objective uli ito Ang nakalagay kasi dito, grabe naman itong na-encounter kong ditong nilalang. Sabi niyang ganon. So may ini-imply siya na kakaibang nilalang yung makikita niya doon. 'Di ba? Nag-anyong aso pa yung sabi, nag-anyo daw. Parang sinasabi niya na yung aso doon ay misteryoso pero ka dito hindi ka sinuportahan ng mga ng mga audience mo kasi nga naaawa sila doon sa aso. Actually ako din naawa din ako sa aso Ang cute-cute kaya ng aso, mukhang gutom. 'Di ba? Hindi sumuwak doon sa doon sa pinoportray mo na kakaibang nilalang, 'di ba? Ito ay halatang ano na lang to parang wag tayo sana tayong yung mga kay Sir Donsky wala na tayong magagawa diyan pero doon sa mga upcoming ghost hunter, wag sana tayong masanay na yung pinapanood natin ay yung videong gagawin natin ay pipilitin natin na may kababalaghan kahit wala naman. 'Di ba? Wag tayong masanay ng ganon. Kasi parang inuulol nyo kasi yung mga tao dun Well, kung trip nyo yan, gawin nyo yan, Pero, kung sa akin lamang, parang pang-uulol yun yung sasabihin nyo na, katulad nito,
Kahit wala naman talaga, okay lang sana kung naramdaman mo eh. Pero ipipilit mo na meron. Tingnan mo ha. Walang aso daw nung una. Then paglingon niya doon, may aso na nagpakita. May aso na, di ba? Paano naging kababalaghan yun, men? I know, wala ka naman sinasabing kababalaghan niya, no? Kasi pag nagharap tayong dalawa, ang unang palusot mo yan, sasabihin mo, wala naman ako sinabing kababalaghan dyan. Yun ang sasabihin mo malamang eh. Wala naman ako sinabing kababalaghan yan. Pero the way ka na parang nuuna ka mo, walang aso, no? Walang aso. Tapos, nung binalikan mo ng tingin, biglang nagka-aso. Sapat kasi yung time na yung aso galing sa pagtatago, biglang nagkaroon. Diba? Sapat yung time ng pagbaling mo eh. O let's say, sige, sasakyan ko. Doon tayo sa may scenario, may itlog ka pa nga nakita dito eh, pero, i-analyze natin tong video na to, no? Galing nga pala ako sa aking exploration, guys. Di na ako bumalik sa una kong dinaanan kasi, So, hindi niya na binalikan yung, yung bahay na babalikan niya daw at aalamin na istorya. So, may ma-upload lang yun, no? So, ito, shortcut daw yun. Shortcut daw. 12:30 AM, Ito ang nakita at na-encounter daw. Forward natin as usual. So nag-cut na Nag-cut na dito sa may bahay na to. Doon na tayo sa mismong At hindi na tayo bumalik doon sa mismong dinaanan natin. Dito tayo dumaan. Forward ko lang doon sa may mismong Wala akong nasalubong, guys. Wala akong na kasabay dito sa lugar na to. Galing ako sa exploration. Tapos dito tayo dumaan ulit. Daming bubuyog. So himala yon. Kababalaghan nyo na wala kang nasalubong, wala kang nakasabay. Kaya dapat, para kay Sardonsky, dapat lahat ng daanan, laging may dumadaan dapat. Bawal mabakante. Kundi kababalaghan na Wala talaga. pagka Mga motor, guys, walang dumaan. Dito kahit magpatay tayo ng ilaw, guys. Kay may naming bubuyog. Magpatay tayo ng ilaw. Ayan. Patay tayo ng ilaw, guys. Pasado. Or natin. Tapos ako lang yung dingding. Wala tayo idea, guys, kung ano nangyari. Alam mo, sa totoo lang, yung mga tinutukoy-tukoy mong bahay-bahay na yan, minsan iniisip ko hindi naman bahay yan eh. Sa totoo lang. Minsan baka pahingahan lang yan eh. Diyan, let's say bukid yan, sa tabi niyan, diyan yung pahingahan, di ba? Minsan may mga, lalo na pag yun nasa gitna ng palayan. Sa bahay na to. Pero hindi yan ang issue. Ang issue natin yung aso. Forward natin. Napasok ka. Uy, may itlog, guys. Tignan mo. Kababalaghan na naman yung itlog na yan? Itlog. Tapos nandito pa itlog, oh. Itlog din, oh. Ayun nga ba, unang itlog, oh. Kababalaghan? Ano, itlog ba yan naman, oh? O itlog ng ahas. Ay, hindi kababalaghan yun. Ayan halata mong ito, men.
halata mong napupuntahan yung bahay na yan eh. Kasi kung makikita mo dyan, Kabaon eh. may mga bote ng soft drinks dyan oh. Maaaring pahingahan ito. Maaari ha. Cold reading po ang tawag doon sa ginagawa ko. Kasi dito na mangyayaring kababalaghan, ano? Wala nang bubong guys, no? Wala nang bubong. Yung may magpapakitang aso. Pansinin mabuti, biglang lumitaw ang aso daw. So dito, sa part na to, pinapalabas si Donsky na walang aso. How sure are you? Hindi mo muna sinuyod yan eh. Hindi ka muna nagsuyod yan bago ka mag-scan eh. Hindi mo naman tiningnan yung corner nun, tapos pagharap, so may aso na, o di ba? Biglang andyan na siya. Di ba? May aso. So ang pinapalabas ni Sir Donsky, ito ay kababalaghan. 'Di ba? Kahit hindi niya sinabing kababalaghan yan. 'Yun ang pinupunta niya sa thumbnail niya pangalang eh. Pati sa title eh, yung ano. Tingnan mo oh, grabe naman ang encounter ko dito, nilalang #abandoned, #aswang, #paranormal. 'Di ba? So, may gusto siyang palabasin dito sa aso na to. Ito ha, hanggang dito na lang ako. Ito lang naman highlight ng video eh. Kasi overtime na naman ako eh. Tsaka masakit na rin ang tiyan ko eh. So, makikita nyo tong aso na to, men. Sige, sasakyan ko yung fantasy na ito'y aswang. 'Di ba? Ang aswang kasi mga kababayan ko, hindi naman espiritu. Physical yon. 'Di ba? Physical yung aswang. Kaya kung darating man yung aso na yan, kung aswang man yan, dapat maingay yan. Hindi naman tumatago sa pader yan eh, out of nowhere eh. Tama? At isa pang clue na ito ay hindi aswang. Uy? 'Di ba? May tali yung aso sa leeg. Ano yun? Yung aswang, tataliin niya rin yung leeg niya? Kasi tandaan nyo, hindi aswang ang tali, ha? Bagay ang tali. Kaya yung mga kukote ng mga nanonood dito, wag gawin bobo ang sarili. Hindi to aswang. Okay lang sana kung makita mo yung aso na yan na as in aso lang talaga, pero may tali siya sa leeg eh. Ganyang kaliit ang leeg ng paano kung nag-transform ng tao yan? Di ganyang kaliit yung tali niya, masasakal yan, men. Sana naiintindihan nyo yung difference ng organic sa hindi organic. Kaya kahit sakyan ko pa yung fantasy yung aswang to, hindi to magiging aswang kahit kailan eh. May tali sa leeg eh. Kawawa naman tuloy yung aso. Gutom na. Ayokong tingnan. Naawa ako. Anyway mga kababayan ko, yan lang po muna Sorry kung ganito lang ang content natin. Masama talagang pakaramdam ko. Yun lang po, maraming salamat, bye-bye.